A planet which is about 1,200 light years from Earth and in all probabilities has surface liquid water is a good prospect. 10 planeta na inaasahang pwedeng tirhan ng tao. Sa loob ng maraming taon, tanging ang Earth lamang ang planeta sa ating solar system na itinuturing natin na pwedeng tirahan ng tao. Gayunpaman sa patuloy na mga pagsubok na dinaranas ng ating mundo at sa patuloy na pagkasira ng ating inang kalikasan ay nagsusumikap ang mga sayantipiko na makatuklas ng isang planeta na maaring matirhan ng mga tao at kakayanin nito i-provide ang basic na pangangailangan ng tao gaya ng tubig. Dahil dito ay unti-unti silang nakakadiskubre ng mga planeta na kayang mag-sustain ng buhay. Kaya naman sa video na ito ating aalamin ang 10 planeta na natuklasan ng mga sayantipiko na pwedeng tirhan ng mga tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Kepler 186f. Ang Kepler 186f ay isang exoplanet na nadiskubre noong April 2014 ng NASA gamit ang Kepler Space Telescope. Matatagpuan ito sa habitable zone ng Kepler 186 system na may layong 500 light years mula sa Earth at nasa constellation ng Cygnus. Ang habitable zone nito ay isang rehiyon na kung saan ang distansya ng planeta mula sa bituin ay sapat upang magkaroon ng tubig na isang pangunahing pangangailangan para sa buhay. Samantala, ang Kepler 186f ay halos kasinlaki ng Earth kaya pinaniniwalaang maaaring may katulad na kondisyon ito ng ating planeta tulad ng pagkakaroon ng tubig at tamang temperatura upang matirhan ng tao. Bagamat walang kasiguraduhan na may buhay sa Kepler 186f o may sapat na oxygen sa atmosfera nito, ang discovery na ito ay nagbigay ng pag-asa para sa mga posibilidad ng extraterrestrial life o isang alternatibong tirahan para sa mga tao sa hinaharap. Bukod rito, ang sukat ng Kepler 186f ay 10% lamang na mas malaki kaysa sa Earth kaya tinawag itong Earth's cousin. Gayunpaman wala pang detalyadong impormasyon tungkol sa kalagayan ng atmosfera nito at hindi tiyak kung may sapat itong oxygen para masuportahan ang buhay ng tao. Samantala, upang makapunta sa Kepler 186f, kailangang gumamit ng teknolohiyang higit pa sa mga kasalukuyang teknolohiya ng tao. Sa bilis ng kasalukuyang spacecraft natin ay aabutin ng libu-libong taon pa upang marating ito. Ang Kepler 186f ay nadiskubre sa pamamagitan ng transit method kung saan sinusuri ang pagbaba ng liwanag mula sa isang bituin kapag may dumadaan na planeta sa harapan nito. Ang discovery na ito ay isang malaking hakbang sa paghahanap ng mga planetang pwedeng tirhan. Subalit matagal pa bago ito maging aktwal na opsyon para tirhan. Number 2. Proxima Centauri b. Ang Proxima Centauri b ay isang exoplanet na natuklasan noong August 2016 sa pamamagitan ng radial velocity method ng mga astronaut mula sa European Southern Observatory gamit ang HARPS spectrograph. Samantala, ang planeta ay nakitang umiikot sa Proxima Centauri, ang pinakamalapit na bituin sa ating solar system na may layo lamang na 4.24 light years mula sa Earth. Bukod rito, ang planetang ito ay nasa loob ng tinatawag na habitable zone ng Proxima Centauri na nangangahulugang maaaring may tamang temperatura ito upang magkaroon ng tubig na isang pangunahing kailangan upang suportahan ang buhay tulad ng sa ating mundo. Ang Proxima Centauri b ay tinatayang may bigat na halos 1.17 times kaysa sa Earth at umiikot ito sa bituin ng Proxima Centauri sa loob ng 11.2 days. Dahil sa kanyang posisyon, may posibilidad na ang planeta ay nakatali ng tidally sa Proxima Centauri na ang ibig sabihin nito ay ang isang bahagi ng planetang ito ay palaging nakaharap sa liwanag habang ang kabila naman ay nasa dilim. Sa kabila nito, ang posibilidad na magkaroon ng katamtamang temperatura sa mga lugar malapit sa terminator line ng planeta o ang boundary ng liwanag at dilim ay isang posibleng lugar para sa pagkakaroon ng tamang temperatura para sa tao. Bagamat hindi pa tiyak kung may atmosphere o tubig sa Proxima Centauri b, ay ipinapalagay na ng mga sayantipiko na kung mayroon man ay maaaring pwede itong tirahan ng tao. Gayunpaman, ang pangunahing pagsubok sa pagtira rito ay ang mga stellar flares mula sa Proxima Centauri na isang red dwarf star.
na maaring magdulot ng mataas na level ng radiation at maaring magtanggal ng atmosfera ng planeta kung mayroon man. Samantala, ang pagpunta sa Proxima Centauri b ay isang malaking hamon sa ating kasalukuyang teknolohiya na kung saan ang pinakamabilis na spacecraft lamang natin ngayon ay ang tulad ng New Horizons na aabutin ng 78,000 years bago makarating doon mula dito sa Earth. Gayunpaman, ang mga proyektong tulad ng Breakthrough Starshot ay naglalayong lumikha ng mga mas mabilis na spacecraft na maaaring makarating sa Proxima Centauri sa loob lamang ng 20 to 30 years gamit ang maliliit na probes na itutulak ng mga laser beams paalis mula sa Earth. Bagamat hindi pa posible ang manned mission, ang mga technological advancement sa hinaharap ay maaaring maging posible upang magdala ng tao sa pinakamalapit na exoplanet na maaaring tirhan. Number 3, TRAPPIST-1e. Ang TRAPPIST-1e ay isa sa mga 7 exoplanet na natuklasan sa TRAPPIST-1 system noong May 2016 gamit ang Spitzer Space Telescope at Ground-Based TRAPPIST o Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope sa Chile. Ang TRAPPIST-1 system ay matatagpuan sa layo na 39 light-years mula sa Earth na makikita sa Aquarius Constellation at ito ay isang ultra-cool dwarf star na maliit at malamig. Ang TRAPPIST-1e ay isa sa mga exoplanet na nasa habitable zone ng bituin nito. Ibig sabihin maaari itong magkaroon ng liquid water na pangunahing pangangailangan para sa pagsuporta ng buhay. Samantala, ang TRAPPIST-1e ay halos kasinlaki ng Earth at may mass ito na 0.92 ng Earth at may radius na katumbas din halos ng ating planeta. At umaabot ang isang kumpletong pag-ikot nito sa bituin nito sa loob ng 6.1 days at dahil malapit ito sa bituin maaaring nakakaranas ito ng tidal locking na kung saan isang bahagi ng planeta ang palaging nakaharap sa bituin habang ang kabilang bahagi ay nasa dilim. Samantala, ayon sa mga pag-aaral, ang planeta na ito ay maaring mayroong atmosfera na sapat upang mapanatili ang tubig at protektahan ito mula sa mga mapanirang radiation. Dahil ang bituin nito ay isang ultra-cool dwarf star, ang mga flares o pagsabog ng radiation ay mas mababa kaysa sa mga mas mainit na bituin na nagpapataas ng posibilidad na ang planeta ay magtataglay ng matatag na kondisyon para panirahan. Gayunpaman, ang pangunahing hamon sa pagpunta sa TRAPPIST-1e ay ang napakalayong distansya nito na 39 light-years mula sa Earth. Sa kasalukuyang teknolohiya, aabutin ng libu-libong taon bago makarating ang mga spacecraft tulad ng Voyager. Ngunit tulad ng sa mga plano para sa pagbisita sa Proxima Centauri b, ang mga proyekto tulad ng Breakthrough Starshot ay naglalayong makabuo ng mas mabilis na mga probe gamit ang mga light sails at laser propulsion. Bagaman hindi pa posible ang isang manned mission sa TRAPPIST-1e sa kasalukuyan, mayroon namang mga pag-unlad sa mga teknolohiya na maaaring maging posible na marating ito sa hinaharap. Ngunit maaaring tumagal lamang ng ilang dekada bago makarating sa planeta na ito. Number 4, LHS 1140b. Ang 1140b ay isang exoplanet na natuklasan noong April 2017 ng isang pangkat ng mga astronomer gamit ang EMERT South Observatory at ESO's HARPS spectrograph. Nakita nila na ito ay umiikot sa LHS 1140 na isang red dwarf star na may layo na 40 light-years mula sa Earth at makikita sa Cetus constellation. Ang planetang ito ay itinuturing na isa sa mga pinaka-promising na exoplanet na pwedeng tirhan ng mga tao dahil ito ay nasa loob ng tinatawag na habitable zone na kung saan maaaring magkaroon ng sapat na supply ng tubig para sa mga tao. Bukod rito, ang LHS 1140b ay isang super Earth na may mass na humigit kumulang 6.6 na mas mabigat kaysa sa Earth at may radius na 1.43 times na mas malaki sa Earth. Ang mataas na density nito ay masasabi na ito ay isang rocky planet na may malaking core na posibleng binubuo ng bakal katulad ng sa Earth. Samantala, ang planeta ay nakakabuo ng isang ikot sa kanyang bituin sa loob ng 24.7 days at tinatayang nakakakuha ito ng tamang dami ng liwanag mula sa bituin upang mapanatili ang isang temperate na kapaligiran para sa tubig. Bukod dito, ang bituin ng planeta na ito na kung saan nakuha ang pangalan nito, ang LHS 1140, ay mas malamig at mas maliit kaysa sa araw, kaya't mas mababa ang mga stellar flares at radiation na maaring magdulot ng pinsala sa atmosfera ng planeta.
Dahil dito, kung ang 1140b ay may makapal na atmosfera, maaari itong maging sapat upang protektahan ang anumang tubig mula sa evaporation at makapagpanatili ng isang stable na climate. Samantala, ayon sa mga simulation at pagsusuri ng atmosphere sa planeta na ito, posible rin na ang planeta ay makaranas ng mas mabagal na pag-ikot na maaaring magresulta sa mas pantay-pantay na distribusyon ng init sa buong planeta. Bagamat maraming mga kondisyon ang nagsasabing may potensyal ang LHS 1140b na maging tirahan ng mga tao, kailangan pa ring ma-investigate kung ang planeta ay may makapal na atmosphere na mayroong tamang kombinasyon ng mga gas tulad ng oxygen at nitrogen. Samantala, ang mga misyon tulad ng James Webb Space Telescope ay nakaschedule na upang magbigay ng mas detalyadong pag-aaral ukol sa komposisyon ng atmosfera ng mga exoplanet tulad ng LHS 1140b. Gayunpaman, ang pangunahing hamon sa pagpunta sa LHS 1140b ay dahil sa layo nito na umaabot ng 40 light years. Number 5. Kepler 442b. Ang Kepler 442b ay isang exoplanet na natuklasan noong January 2015 sa pamamagitan ng Kepler Space Telescope. Bilang bahagi ng misyon ng NASA, natuklasin ang mga planetang nasa habitable zone ng mga bituin. Ang Kepler 442b ay umiikot sa isang bituin na tinatawag na Kepler 442 na isang K-type dwarf star na mas malamig at mas maliit kaysa sa ating araw. Ang bituin na ito ay matatagpuan sa layo na 1,120 light years mula sa Earth at makikita sa Lyra constellation. Samantala, ang Kepler 442b ay isang super Earth na may mass na tinatayang 2.3 times na mas mabigat kaysa sa Earth at may radius na 1.34 times ang laki kaysa sa ating planeta. Ang laki at mass nito ay nagpapahiwatig na ito ay isang rocky planet katulad ng Earth na maaaring magtaglay ng matibay na crust at sapat na gravity upang mapanatili ang atmosphere. Samantala, ang planeta ay nakakabuo ng isang ikot sa kanyang bituin sa loob ng 112 days na nagbibigay ng tamang dami ng solar energy para mapanatili ang mga kondisyon ng tubig. Dahil ang Kepler 442 ay mas malamig kaysa sa araw, ang planeta ay tumatanggap ng sapat na init upang magbigay ng temperate o katamtamang klima nang hindi masyadong mainit upang mag-evaporate ang tubig. Gayunpaman, ang posibilidad na tirhan ang Kepler 442b ay mas lalong dumami ang suporta dahil ang planeta ay maaaring may sapat na atmosphere upang suportahan ang buhay. At ayon naman sa mga pag-aaral, ang bituin nito ay mas stable at hindi prone sa malalakas na stellar flares na nagpapataas ng tsansa na mapanatili nito ang kanyang atmosfera sa matagal na panahon. Ang ganitong klaseng atmosfera ay posibleng magbigay ng proteksyon mula sa radiation at mapanatili ang tamang temperatura sa buong planeta. Gayunpaman, ang pagpunta sa Kepler 442b ay isang malaking hamon sa kasalukuyang teknolohiya dahil sa distansya nito na 1,120 light years na kahit ang pinakamabilis na spacecraft natin ngayon tulad ng New Horizons ay aabutin ng milyon-milyong taon upang makarating doon. Number 6, Kepler 62f. Ang Kepler 62f ay isang exoplanet na natuklasan noong April 2013 gamit ang Kepler Space Telescope bilang bahagi ng misyon ng NASA upang matuklasan ang mga potensyal na planetang nasa habitable zone ng Kepler. Ang Kepler 62f ay umiikot sa isang K-type dwarf star na tinatawag na Kepler 62 na matatagpuan sa layo na 1,200 light years mula sa Earth sa Lyra constellation. Samantala, ito ay isa sa mga planeta sa Kepler 62 system na mayroong 5 kilalang planeta at ang Kepler 62f ang pinaka-interesado dahil ito ay matatagpuan sa loob ng habitable zone. Ang Kepler 62f ay isang super Earth na may tinatayang radius na 1.4 times na mas malaki kaysa sa Earth na pwedeng ituring ito na isang rocky planet. Dahil dito, malaki ang posibilidad na may solid surface ang planeta na mahalaga para sa buhay ng isang tao. Samantala, umiikot ito sa bituin nito sa loob ng 267 days na halos kasing haba ng isang buong taon natin sa Earth at nakakakuha ito ng halos 41% ng liwanag sa kanyang bituin.
Dahil ang Kepler-62 ay mas malamig kaysa sa ating araw, ang posisyon ng Kepler-62f sa habitable zone ay nagbibigay ng sapat na posibilidad na magkaroon ng tubig. Bagaman hindi pa tiyak ang komposisyon ng atmosphere ng Kepler-62f, ang mga simulation naman ng klima rito ay nagpapahiwatig na kung mayroon itong makapal na atmosfera na binubuo ng carbon dioxide, posible itong mag-maintain ng tamang temperatura sa ibabaw para sa tubig. Ang ganitong klaseng atmosphere ay maaaring magbigay ng greenhouse effect na magpapanatili ng init sa ibabaw ng planeta at maaaring mayroong mga kondisyon na katulad ng sa Earth. Samantala, ang pagiging stable na malamig na bituin ng Kepler-62 ay nagdudulot ng mas mababang level ng radiation kaysa sa mga mas mainit na bituin, kaya't maaaring mapanatili ng planeta ang kanyang atmosfera kung mayroon ito. Gayunpaman, ang hamon sa pagtira sa Kepler-62f ay ang sobrang layo nito mula sa Earth na may distansyang 1,200 light years at ang pagpunta naman rito gamit ang kasalukuyang teknolohiya tulad ng Voyager spacecraft ay tatagal ng milyon-milyong taon. Number 7. Kepler-22b. Ang Kepler-22b ay isang exoplanet na natuklasan noong December 2011 ng Kepler Space Telescope ng NASA. At ito ang unang planetang kumpirmadong umiikot sa loob ng tinatawag na habitable zone ng isang bituin na katulad ng ating araw. Ang bituin nito na tinatawag na Kepler-22 ay isang G-type star na halos kasing laki ng araw at matatagpuan sa layo na 600 light years mula sa Earth sa Cygnus constellation. Ang pagkakatuklas sa Kepler-22b ay nagbigay ng malalim na interes sa larangan ng astronomy dahil ito ay isa sa mga pinakaunang exoplanet na maaaring tirhan ng mga tao batay sa kanyang posisyon sa habitable zone. Ang Kepler-22b ay isang super-Earth na may radius na 2.4 na mas malaki kesa sa Earth, ngunit ang eksaktong mass nito ay hindi pa natutukoy. Dahil sa laki nito, maaaring ito ay isang rocky planet na may matibay na ibabaw o maaari ring itong maging isang mini Neptune na may makapal na gaseous atmosphere. Samantala, umiikot ito sa kanyang bituin sa loob ng 290 days, kaya't ang haba ng isang taon dito ay halos kasing haba ng sa Earth. Bukod pa rito, ito ay nakakatanggap ng 25% energy mula sa bituin nito kaysa sa natatanggap ng Earth mula sa araw. Subalit dahil ang Kepler-22 ay medyo mas malamig kaysa sa araw, posible pa rin itong magtaglay ng tamang temperatura para sa pagkakaroon ng tubig. Bagaman wala pang konkretong ebidensya na mayroong tubig rito o atmosfera, ang kanyang posisyon at laki ay nagpapahiwatig na mayroong malaking posibilidad na may atmosfera ito na maaring mapanatili ang tamang temperatura para sa buhay. Samantala kung mayroon naman itong makapal na atmosfera na binubuo ng mga gas tulad ng carbon dioxide at water vapor, posibleng makalikha ito ng greenhouse effect na makakatulong sa pagpapanatili ng init. Gayunpaman, ang pagpunta sa Kepler-22b ay isang malaking hamon dahil sa distansya nito na 600 light years mula sa Earth. Sa kasalukuyang teknolohiya tulad ng Voyager spacecraft, aabutin ng milyon-milyong taon pa bago makarating dito. Subalit sa hinaharap, posibleng makabuo ang mga sayantipiko ng mga mas mabilis na teknolohiya tulad ng mga light sails o nuclear propulsion systems na maaaring makapagpadala ng maliliit na spacecraft sa mga ganitong distansya sa loob ng mas maikling panahon. Number 8. Gliese 667cc. Ang Gliese 667cc ay isang exoplanet na natuklasan noong February 2012 ng mga astronomer na gumamit ng European Southern Observatory's HARPS spectrograph. Ang planetang ito ay umiikot sa bituin na Gliese 667c na isang M-type red dwarf star na bahagi ng isang triple star system na matatagpuan sa layo na 23.62 light years mula sa Earth na makikita sa Scorpius constellation. Ang Gliese 667cc ay itinuturing na isa sa mga pinaka-interesting at promising exoplanets na maaring tirhan ng mga tao dahil ito ay nasa loob ng habitable zone ng kanyang bituin na nangangahulugang may tamang temperatura ito upang magkaroon ng tubig. Samantala ang Gliese 667cc ay isang super-Earth na may mass na tinatayang 4 times na mas mabigat kesa sa Earth at may radius na 1.5 times na mas malaki kesa sa ating planeta. Bukod pa rito, ang planeta ay umiikot sa kanyang bituin sa loob ng 28 days
na mas maikli kaysa sa isang Earth year. Subalit dahil ang Gliese 667c ay isang mas malamig na bituin kaysa sa araw, ang planeta ay tumatanggap ng halos katumbas na dami ng enerhiya na tinatanggap ng Earth mula sa araw. Dahil dito, posibleng may mga temperate na kondisyon sa ibabaw ng Gliese 667cc na maaring magkaroon ng tubig. Samantala ang bituin na Gliese 667c ay isang red dwarf na mas stable kaysa sa mga mas malalaking bituin, kaya't mas mababa ang antas ng radiation at stellar flares na maaring makasira sa atmosfera ng planeta nito na Gliese 667cc. Gayunpaman, kung ang ito ay mayroong makapal na atmosfera tulad ng sa Earth, ay maaari nitong mapanatili ang pagkakaroon ng tubig at ang atmosphere nito ay magsisilbing proteksyon mula sa mapanirang cosmic rays. Ang isa pang dahilan kung bakit promising ang planeta na ito na posibleng tirhan ng tao ay dahil sa ito ang pinakamalapit na planeta sa Earth na may layo na 23.62 light years lamang. Bagaman ang pagpunta rito ay hindi pa posible gamit ang ating kasalukuyang mga teknolohiya, gayunpaman ang distansyang ito ay mas maikli kumpara sa ibang exoplanets tulad ng mga natuklasan sa Kepler mission. Number 9, HD 40307G. Ang HD 40307G ay isang exoplanet na natuklasan noong 2012 ng isang pangkat ng mga sayantipiko gamit ang European Southern Observatory's HARPS spectrograph. Ang planeta ay bahagi ng isang planetary system na umiikot sa bituin na HD 40307G na isang K-type dwarf star na may layo na 42 light years mula sa Earth sa Pictor constellation. Ang natuklasang planeta na ito ay itinuturing na isang super Earth dahil sa laki at bigat nito at umiikot sa loob ng habitable zone ng kanyang bituin. Samantala, ang HD 40307G ay mayroong mas na tinatayang 7 times na mas mabigat kesa sa Earth at may radius na mas malaki rin kesa sa ating planeta. At umiikot ito sa kanyang bituin sa loob ng 197 days na medyo mas malapit sa haba ng isang taon sa Earth at ito ay itinuturing na isang rocky planet dahil sa kanyang mass at density. Bukod rito, ang posisyon ng planeta ay nasa habitable zone na kung saan malaki ang posibilidad na magkaroon ng katamtamang temperatura upang magkaroon ng tubig rito. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit itinuturing na promising ang HD 40307G bilang tirahan ng mga tao ay ang posibleng pagkakaroon nito ng tamang klima para sa tao. Bukod naman rito, ang bituin nito na HD 40307 ay isang K-type dwarf star na mas stable at mas malamig kesa sa araw, kaya't mas mababa ang radiation at stellar flares na maaring magdulot ng panganib sa planeta na umiikot rito. Gayunpaman, kung ang HD 40307G ay may sapat na kapal ng atmosfera, posible itong makalikha ng isang stable na klima na maaring mapanatili ang tamang kondisyon para sa isang tao at ang magsisilbing proteksyon mula sa mga mapanirang cosmic radiation. Samantala, ang pagpunta sa HD 40307G ay isang technological challenge. Dahil ito ay may layo na 42 light years, tiyak na aabuti ng libo-libong taon bago makarating dito gamit ang mga kasalukuyang spacecraft tulad ng Voyager. Number 10, Wolf 1061c. Ang Wolf 1061c ay isang exoplanet na natuklasan noong 2015 ng mga astronomers mula sa University of New South Wales gamit ang HARPS spectrograph ng European Southern Observatory. Ang planeta ay umiikot sa bituin na kung saan rin nakuha nito ang pangalan, ang Wolf 1061 na isang M-type red dwarf star na may layo na 14 light years mula sa Earth na matatagpuan sa Ophiuchus constellation. Bukod rito, ang Wolf 1061c ay itinuturing na isa sa mga pinaka-promising na exoplanets para sa potensyal na tirahan ng tao dahil ito ay nasa loob ng habitable zone ng kanyang bituin dahil ang mga habitable zones ay capable sa pagkakaroon ng tubig. Samantala, ang Wolf 1061c ay isang super Earth na may mas na tinatayang 4.3 times na mas malaki kaysa sa Earth, kaya't itinuturing ito na isang rocky planet na posibleng may solid surface. Bukod rito, ang planeta na ito ay umiikot sa bituin nito sa loob ng 17.9 days na napakaikling panahon lang. Samantala, dahil ang bituin nito ay isang red dwarf, ang planeta ay nakakatanggap ng tamang dami ng energy upang ma-maintain ang tamang temperatura para magkaroon ng tubig sa planeta.
Samantala, ang isang mahalagang aspeto ng Wolf 1061c ay ang pagiging malapit nito sa Earth na may layong 14 light years lamang. Gayun din, ito rin ay interesting para sa mga sayantipiko na pag-aralan ng planeta ng mas detalyado. Bagaman ang red dwarf stars tulad ng Wolf 1061 ay kilala sa kanilang stellar flares na maaaring magdulot ng radiation na makakasira sa atmosfera ng mga planeta. Ang mga pag-aaral ng mga sayantipiko ay nagpapakita na kung ang Wolf 1061c ay may makapal na atmosfera, maaari nitong maprotektahan ang planeta mula sa mga flares at mapanatili ang tamang temperatura at pressure rito para makapag-sustain sa mga pangangailangan upang mabuhay ang isang tao rito. Gayunpaman, hindi pa tiyak ang komposisyon ng atmosphere sa Wolf 1061c at kailangan pang makumpirma kung mayroon ngang tubig rito. Sa mga misyon tulad ng paggamit ng James Webb Space Telescope ay posibleng makapagbigay pa ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa climate, atmosphere at potensyal ng Wolf 1061c bilang tirahan ng tao. Samantala, ang pagpunta sa Wolf 1061c ay isang malaking hamon sa kasalukuyang teknolohiya. Bagaman ito ay malapit kumpara sa iba pang mga exoplanet, ay malayo pa rin ito mula sa Earth kaya't abutin pa ng ilang libong taon bago makarating dito. Gayunpaman, tulad ng ibang malalayong exoplanet, may mga proyekto tulad ng Breakthrough Starshot na naglalayong makabuo ng isang technology upang mas mabilis na makapunta rito gamit ang laser propulsion at mga light sails na maaaring makapagpadala ng maliliit na probe papunta sa Wolf 1061c, ngunit sa loob pa ng ilang dekada.